the crack of noon, layer the music and have a swoon. I can't stop thinking of your face, la la in the Lulu lace. I'm 6 feet under the Bodhi tree with my crap new age philosophy. Diamonds where there once were stars. I'm sitting in Jane Mansfield's car. Yeah, yeah, I'm independent. Yeah. Kalusugan? Espanyol? Nag-aaral ka ng 12th grade calculus? Oo, gusto ko math. Ew, bakit? Kasi kapareho lang ito sa ibang bansa. Maganda yan. Ang babae ito ay malalim. Nasaan ang likod ng gusali? Nasunog ito noong taong 1977. Hindi ba tayo mapapahamak nito? Bakit ka ba namin ipapahamak? Magkaibigan tayo. Alam ko masamang hindi pumasok sa klase, pero sinabi ni Janice na magkaibigan kami at wala ako sa lugar na ipagbaliwala kayo. Huwag kayong makipagtalik sa klase. Mabubuntis kayo at mamamatay. Huwag nyo itong gawing nakaluhod. Huwag patayo. Basta, huwag nyo itong gawin. Okay? Lahat ay kumuha. Bakit hindi ka na lang sa bahay mag-aral? Gusto nila ako makipaghalubilo. Okay, mararanasan mo rin ang makipaghalubilo. Anong pinagsasabi mo? Isa kang dakilang babae. Ano? Tanggapin mo. Ano nga ulit pangalan mo? Katie? Katie. Okay, tatawagin kitang Katie. Sa lahat ng pangalan ng sakit, tingnan nyo nga ang damit ni Karen Smith. Siyempre, magkakasama ang mga plastic. Sino ang mga plastics? Yung mga mayayamang estudyante. Iyon, siya si Karen Smith, ang pinakabobong babae na makikilala mo. Katabi ni Damien noong 1 taon. Tinanong niya ako paano luwasto ang salitang orange. At yung maliit na yan, siya ay si Gretchen Manners. Siya ay sobrang yaman. Paano ba naman? Ang tatay lang naman niya ang naka-invento ng toaster. Alam ni Gretchen Manners, ang mga transaksyon ng lahat ng mga tao dito. Kaya nga, ganyan ang buhok niya. Ang laki. Puno ng sikreto. At yung tao na iyon, na nagbabalat kayo sa pagkatao ni Regina George. Oh, pero huwag kang magtiwala dahil siya ay hindi tipikal na puta. Mas higit pa dun. Siya ang pinuli. Siya ang bituin. At ang dalawang yun ay ang kanyang mga utusan lamang. Regina George? Paano ko nga ipapaliwanag si Regina George? Regina George, siya ay makinis. Siya ay may dalawang sasakyan ng Mercedes at pilak na Lexus. Dali mo na kanyang sigurado sa 10 milyares. Narinig kong meron siyang inimbosong sasakyan sa Japan. Ang kanyang paboritong pelikula ay Varsity Blues. Isang araw, nakita siya ni John Stan sa isang eroplano at sinabihan siyang maganda. Isang araw, sinuntok niya ako sa mukha. Ang galing! Bakit hindi kita kilala? Bago lang ako. Kalilipat ko lang dito, galing Africa. Ano? Nasanay akong sa bahay lang mag-aral. Sandali. Ano? Tinuturuan na ako ng ina ko sa bahay. Hindi. Hindi. Alam ko kung anong ibig sabihin nun. Hindi ako tanga. Hindi ka pa pala nakatungtong sa isang... Hindi. Hindi nga. Hindi nga. Wala akong sinabi. Homeschool? Napaka-interesado. Salamat. Pero, napakaganda mo talaga. Salamat. So, aminado ka. Na ano? Nasa tingin mo maganda ka. Hindi. Diyos ko. Gusto kong porcelas mo. Saan mo nakuha yan? Ginawa yan ng nanay ko. Maganda. So, fetch. Anong fetch? Oh, salita yan sa... So, kung galing kang Africa, bakit ka maputi? Diyos ko, Karen, hindi mo basta-basta tinatanong. Pwede mo ba kami bigyan ng isang minuto? Oo naman. Okay. Alam mo, hindi namin ito basta ginagawa. May malaking bagay sa amin to. Gusto ko namin imbitahin mo na kami at araw-araw sa loob ng isang minuto. Okay lang. Magaling. Asahan ka namin bukas. Sa Miyerkules, kulay rosas ang suot namin. Bakit ganyan ang ayos ng buhok mo? Mas nakakaakit ang buhok mo pag nasa likod. Caddy, pwede mo ba siyang pakiusapan at sabihin sa kanya na mas nakakaakit ang buhok niya pag nasa likod? World. But this was Girl World. Mas nakakaakit ang buhok mo pag nasa likod. Regina, kailangan naming makipag-usap sa'yo. Carbs bang mantikilya? Oo. Regina, sweatpants ang suot mo. Lunes ngayon. Tapos, Labag yan sa patakaran. Hindi ka pwedeng umupo sa tabi namin. hindi totoo ang mga patakaran na yan.
Totoo yan nung nagsuot ako ng vest. Sawa naman kasi nun. Hindi ka pwedeng umupo sa tabi namin. Sweatpants lang ang kaya kong suotin ngayon. Fine. Umuwi na kayo, bitches. Tingnan mo ang dinadaanan mo, taba. Diyos ko! Sinungaling ka! Patawarin mo ako. Magpapaliwanag ako. Ipaliwanag mo kung bakit nakalimutan mo kaming imbitahin sa party mo. Janice, hindi ko pwede Alam mo, hindi ka daw pwede imbitahin. Kailangan ko magpanggap ng plastic. Hindi ka nagpapanggap na plastic. Makintab at matigas na plastic. Curfew, alauna 10 na ngayon. Uminom ka ba ng shooters at nakinig ng magandang musika? At umupo? Alam mo, ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Ginamit mo lang ako para sa iyong paghihiganti. Mo? Ako at si Regina George, alam namin kung gaano kami kasama. Hindi ka tulad mo, o maarting inosente tulad ng, nagawa kong tumira sa Africa kasama ng lahat ng maliliit na ibon at maliliit na mga unggoy. Alam mo, hindi ko kasalanan kung in love ka sa akin o ano. Ano? Oh, hindi kaya. Tingnan mo, ganyan kayong mga plastic. Iniisip mo na mahal ka ng lahat, na kung tutuusin, ayaw ng lahat sa inyo. Katulad ni Aaron Samuels, halimbawa siya, nakipaghiwalay kay Georgina at hindi ka pa rin niya gusto. So bakit hindi ka pa rin tumitigil sa pangungulit kay Georgina, Katie? Sinabi ko to sa'yo kasi ikaw ang masamang babae, puta ka. Sa'yo na to, nanalo ito ng premyo.